the Christ my Lord, the only way to meet my God. Jesus is the Christ my Lord, He washed away my sins for me. Jesus is the Christ my Lord, the darkness crumbles at His name. Jesus is the Christ my Lord, King of kings I will proclaim. Jesus is Christ. Ingatan natin ang pinakadakilang kayamanang ibinigay ng Diyos, ang tipan ni Kristo at ang pagsamba. Ngunit sumagot ang Panginoon, Marta, Marta, nababalisa ka at nag-aalala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang pinakamabuting bahagi, at ito'y hindi kukunin sa kanya. Lucas 10:41-42. Pumasok si Jesus sa isang nayon kasamang kanyang mga alagad. Sa nayong iyon ay nakatira ang magkapatid na sina Marta at Maria. Isang araw, dumating sa kanilang tahanan ang pinakamahalaga at pinakadakilang panauhin sa buong mundo. Sino kaya siya? Siya ang hari ng mga hari, si Jesucristo, na naparito upang iligtas tayo. Nang dumating si Jesus sa kanilang bahay, naging abalang-abala ang nakatatandang kapatid na si Marta. Naku, ano ang dapat kong gawin? Kailangan kong maghanda ng maraming masasarap na pagkain para kay Jesus. Napakarami pang kailangan kong gawin. Kaya masikap siyang naghanda ng mga pagkain. Ngunit, hindi napansin ni Marta na si Satanas ang pinagmumulan ng kaguluhan, kawalan at kadiliman na nagnanakaw, pumapatay at sumisira, ay inaatake na pala ang kanyang puso. Kahit ang Diyos na dapat niyang sambahin ay nasa harapan na niya, sinabi niya sa kanyang sarili, kailangan ko munang magluto ng masasarap na pagkain para kay Jesus, mamaya na lang ako sasamba. Dahil dito, napuno ng pagkainis ang kanyang puso at nagsimula siyang magalit. Panginoon, tingnan ninyo naman ang kapatid kong si Maria. Bakit niya ako hinahayaang magtrabaho ng mag-isa? Sabihin ninyo sa kanya na tulungan niya ako. Sa halip na panghawakan ng tipan tungkol kay Jesucristo sa Genesis 3:15, naging abala si Marta sa mga bagay na hindi naman lubhang mahalaga. Umabot pa sa puntong hiniling niya kay Jesus, ang tagapagligtas, na utusan ng kanyang kapatid na tulungan siya sa kanyang ginagawa. Ano nga ba naman ang ginagawa ng nakababatang kapatid na si Maria? Nakaupo siya sa paanan ni Jesus at buong pusong nakikinig sa kanyang mga salita. Alam ni Maria na si Jesus ang Mesyas, ang binhi ng babae na ipinangako sa Genesis 3:15. Dumating siya upang durugin ang ulo ni Satanas na nagdala sa tao sa paglayo sa Diyos. Dahil sa orihinal na kasalanan, gumapo sa kapangyarihan ng kasalanan, umalipin sa tao sa buong buhay niya, at nagdudulot ng paghihirap sa isip at katawan bago dalhin sa impyerno. Ang pakikinig sa salita ni Kristo sa oras ng pagsamba ay ang pinakamasayang sandali sa buong mundo. Ngunit, hindi hinayaan ni Maria na maagaw ang kanyang puso. Mahigpit niyang pinanghawakan ang pinakamahalagang kaloob ng Diyos, ang tipan ni Kristo at ang tunay na pagsamba. Nang makita ni Jesus na galit na si Marta, sinabi niya, Marta, Marta, maraming ikinababahala at ikinagugulong iyong isip. Sa halip na siya'y magtanong, Jesus, kayo ba ang Mesyas, ang binhi ng babae na ipinangako ng Diyos? Hindi iyon ang ginawa niya. Bagkus, para bang inuutusan pa niya si Jesus. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, lubos kang nag-aalala at abala sa maraming bagay at naisantabi mo na ang tipan ng Diyos. Ngunit, isa lamang ang tunay na kailangan, na hindi kailanman maaagaw ng sinuman. Ang tipan ni Kristo at ang pagsamba. Pinuri ni Jesus si Maria dahil pinakinggan niya ang tipan ni Kristo at iningatan niya ang pagsamba. Kalaunan,
Gaya ng nakasulat sa Roma 16:6, naging isang kaangahangang Kristiyano si Maria na naranasan ang pag-ibig ng krus ni Kristo at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Sa ating talata ngayon sa Lucas 10:38-42, naging abala si Marta sa mga bagay na hindi naman pinakamahalaga at isinantabi niya ang salita ng Diyos. Kaya si Marta ay nawala sa daloy ng kasaysayan ng gawain ng Diyos. Ngunit si Maria na nakinig sa salita at inukit sa kanyang puso ang tipan ni Kristo bilang kanyang misyon, dahil dito nanatili siyang bahagi ng kasaysayan ng gawain ng Diyos. Mga remnants, tulad ni Maria, piliin din natin ang pinakamabuting bahagi at ingatan natin ang tipan ni Kristo at ang pagsamba. Kapag hawak natin ang pinakadakilang kayamanang ibinigay ng Diyos, ang Genesis 3:15, si Jesus ang Kristo, hindi maaagaw ang ating katawan, puso, isip at espiritual na mundo. At unti-unting mababasag ang kapangyarihan ng kasalanan na matagal nang nakatago sa ating kalooban. Lahat ng tao ay isinilang na may orihinal na kasalanan. Kaya ang matandang ahas na nakatago sa ating puso, ang dyablo, na nandaraya sa buong mundo. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay pinaniniwala tayo na kaya kong maging masaya kahit wala ang Diyos. Sapat na ang sarili kong lakas at pagsisikap. Ngunit, habang namumuhay tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, lalo lamang nadaragdagan ang ating takot. Dahil sa takot na ito, nagahari ang kamatayan at unti-unting pinahirapan ng tao. Kaya malinaw na itinuturo ng Biblia na ang tanging paraan upang maputol ang orihinal na kasalanan ng Genesis 3 ay ang Mesias na binhi ng babae na ipinangako sa Genesis 3:15. Genesis 3:15. Ang binhi ng babae si Jesucristo, ang ulo ni Satanas dinurog at tuluyang winasak. Ipinapahayag ng Biblia na natupad ang pangako ng Genesis 3:15 nang ang anak ng Diyos na si Jesucristo ay nagkatawang tao, namatay sa krus, at muling nabuhay mula sa mga patay. Pinatutunayan din ng Biblia na ang muling nabuhay na Panginoong Kristo ay kumikilos ngayon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kung gayon, ano ang katibayan na buhay ang Diyos? Ito ay ang katotohanang si Jesus ang Kristo. Ang anak ng Diyos na si Jesus ang naging aking Kristo at winasak niya ang kapangyarihan ng kasalanan, ni Satanas at ng imperno na gumagapos sa akin. Kaya sa pangalan na si Jesus ang Kristo, mapapalaya tayo mula sa gapos ni Satanas. Sa gayon, hindi tayo madadaig ng kadiliman, may babalik ang larawan ng Diyos sa atin, at magkakaroon tayo ng espiritual na pagkaunawa at matatag na pananampalataya upang gawin ang tama. Ipahayag natin ng sabay-sabay ang 7-second miracle. Si Jesus ang Kristo. Tayo ay anak ng Diyos. Ang lahat ng problema ay tapos na. Diablo, umalis ka. Kapuspusan ng banal na espiritu. Pag-ebanghelyo sa Pilipinas at sa buong mundo. Merry Christmas! Sa buong linggong ito, naway patuloy ninyong tawagin ang pangalan na si Jesus ang Kristo. Mamuhay na may pagkakilanlan at otoridad bilang mga anak ng Diyos. At maging mga pangunahing tauhan ng pag-ebanghelyo ng mundo na magdadala ng mabuting balita sa buong daigdig. Buhay na Diyos, maraming salamat po sa inyong salita na nagsasabing ingatan ninyo ang pinakadakilang kayamanang ibinigay ng Diyos, ang tipan ni Jesucristo at ang pagsamba. Sa ngalan ni Jesucristo, lumayas ka, Satanas, na nagpapaging abala sa akin at bumibihag sa aking isip upang nakawin ang kapangyarihan ni Kristo at ang aking pagsamba. Tulungan ninyo kaming magtagumpay araw-araw sa espiritual na pakikibaka
laban sa kawalan ng pananampalataya at maging mga spiritual summit na magdadala ng ebanghelyo sa 237 bansa ng mundo. Nanalangin kami sa pangalan ni Jesucristo. Amen.